Yan. Pinalangoy na natin ang ating ginseng. Pampatunaw yan sa ating ampalaya, oh. Hala. Unsa pa? Kapatid ng kanin. Mais. Kagabi ko to niluto, mga kaibigan. Hindi na ako nagluto. Dukot na lang. Tutong na lang ang natira sa mais. Kung tutong na tutong ito, nangingitim, ginawa ng tinughong. Yan ang masarap. Lagyan na ng asukal, lalo na sa maulan na panahon. Ay, alam nyo ba yung ano? Tinughong. Yung tutong, mga kaibigan, nangitim na, niluto. Bites. Okay, ayan na, oh. Kain tayo! Sus ko. Kain tayo. Mayroon ditong nagluto ko kanina para sa mga bulilit ng ano, baon nila din. Okay po. Saging tindok. Dami pang saging na natira, oh. So, ayan mga kaibigan, oh. Tingnan nyo yung saging, ah. Ito, masarap sa bagoong, ah. Ayan, okay na okay yun to ba? Ayan, oh. Sarap talaga kainin yung ating ano ba? Yung tayo ang tanim, no? Sus, parang sarap tayo ginamnambin. Tama ang timpla, mga kaibigan, kahit kunting tuyo. So, nagdadala ng sarap yung butter na nilagay. Umuwi ng bahay, luto. Sinatid ko yung mga bulilit. Saging. Ayaw na, hello sa inyo dyan. Kumusta ang panahon? Dito, pag ganitong panahon talaga, maulan-ulan. Rainy season. Yan, libre na ang ating tsaa. Shout out po sa inyo dyan. Dami kong tanim, mga kaibigan, na yung kamote ko pa, oh. Nagsisimula na din ako sa alugbate. At saka mayroon sitaw na tinanim ko noong nakarang araw. Para yung tanim ko, yung sitaw, tumanda na yung puno niya. Mayroong sumunod. At mayroon akong garbanzo. Yung sigarilyas. Yung sigarilyas tanim ko. Tapos, patula. So, mga yan. 3 months from now po, yun. Sana'y magkabunga na agad yung patula. Yung sigarilyas, take time yung sigarilyas. Mais po ang aking kanin. Dilaw kasi may dilaw na mais eh. May puti, may dilaw. Pati saging dilaw. Umalan ngayon dito. Umalan dito din po. Maulan talaga ngayon na panahon.
Maganda rin mga kaibigan kasi nga hindi na ako magdilig sa ramen ko. Lagi ako nagigilig niya kada hapon. Catanduanes. Hello, Mama Len. Kumusta po? Kainit. Dami kong gawain ng kahapon, sos. Kahapon, dami kong ginawa. Ngayon, mag-ano din ako ngayon, magkuskus pa. Hello, Ma'am Edita Lorca. Crescencia Casio, shout out. Masarap din sila. Hindi mapait yung ampalaya ko. Alam mga kaibigan, kukuha lang ako doon kapag magluto ako. Tapos minsan, pag hindi ko maubos, kasi malaki kasi siya eh. Yung kaibigan ko sa Washington, nanghingi ng buto, kaya nagpapatuyo ako. Itatanim niya ngayong summertime siguro. Kasi ngayon, nag-i-snow sila doon eh. Nag-i-snow sila doon mga kaibigan. So sabi ko, magpapaseeds ako kasi gustong-gusto niya yung ampalaya ko kasi alam mo itong ampalaya na to? Nung pumunta ako sa Washington, nagdala kaya ako ng ampalaya. Gustong-gusto niya lang. Hindi naman marami kasi pero nakadala ako ng mga ilang piraso. Mahirap din kasi itanim ang ampalaya mga kaibigan, lalo na kasi umaakyat kasi eh. Kailangan mo ng wire or kaya yung kahoy ba gawing trellis. Kasi umaakyat. Ako nga dito, nahirapan nga ako eh. Meron naman akong kabayan. So yung saging lang tayo. Yung bring house sa Sinulog, andyan pa. Salamat sa mga biyaya. Kaya nakabayan natin dito. Sobrang blessed kay grabe man ka ang mga puso. Busilak ang mga puso. Kaya pinaulanan ng mga grasya. Isa na akong nabahagian ng grasya. Ayun, dinadala ni Chris sa trabaho yung iba kaya yung mga kano doon, naging Pinoy na. Ang mga kano doon, naging Pinoy na yung mga katrabaho ni Chris. Lalo na mga kaibigan, magluto ako ng pansit. Kasi yun lang mga niluluto ko, yun lang mabilisan. Yun lang, parang mabilis kainin. Magawa naman ako ulit ng lumpia. Dalhin ko doon. Kasi siyempre sa trabaho nila, makapag lang sila ng mga lunch break, ilang minuto lang. Balik na naman. Si Chris nga, nagla-lunch break, nagtatrabaho. So yun ang tagang pagkain na habang nagtatrabaho sa computer, kumakain din. Gaya ng pansit, lumpia,
yung binangkal, nahawakan lang ba? Nakabusog ang saging. Sus ko. Ubos na yung karin ko. Ang lola man nagpaliki sa akin. Hindi yan kumakain ng kanin na rice, palay. Hindi. Kasi sabi niya, maghawang ang tiyan. Meaning, hindi siya nabubusog at saka parang hangin daw yung laman ng tiyan niya. Ang mais kasi mga kaibigan, kasi mabigat sa tiyan, lalo ng mga saging. Sus, nung kabataan ko pa, grabe. Sa amin, sus, almusal, saging, tanghalian, saging, hapunan, saging, baon sa eskwela, saging. Ngayon, wala na siguro. Umiiyak na siguro yung mga estudyante. Nahihiya na magsaging-saging. Unless kung doon kas bananakyo. Paano na yung bananakyo noon? Yung isang tuhog na 2 malaking pirasong saba, 2 pesos yan nung naabutan ko. Ngayon, 10 piso na. Kalahati pa. Diba? Kaya tayo, kailangan nating matuto mga kaibigan. Kasi paano na pag magsarili na tayo? Ikaw na lahat ang magbabudget sa sarili mo. May anak ka pa. Okay lang siguro kung magandang trabaho mo. Okay lang siguro pag mayroon kang... Pero yeah, depende yan sa tao. Pero importante talaga yung habang paglaki natin, kainin tayo sa mga pagkain ganito. Kasi nga, the best kaya yan. The best, hindi puro hindi puro hotdog ba? Minsan lang kami makakain ng hotdog. Pag mayroon ako makuha ng hotdog sa basurahan, lutuin, kasi sayang ma'am. Pero pag yung sasabihin na everyday, nasa lamisa, hindi. Doon muna sa mga itlog-itlog, isda-isda. Ingat po kayo. Magandang araw po. Salamat. Tapos na akong kumain. Shout kay Lovely Silabs. Thank you, Ma'am Lovely Silabs. Salamat. Magandang araw po. Mabilis ang luto, mabilis ang kain, kaya magkuskus na naman ako. Okay lang magkamay mga kaibigan, kay sarap kumain nakakamay. Bye-bye po ha, salamat. Ana Lee Daligdig. Ayan, bye-bye po. Kami noon inday saging nilaga, pinapalit namin ng papel sa school. Ay, Sally. Sis Pini, mabuti pa, pinapalitan mo ng papel yung saging mo. Kami hindi pinagtatawanan yung saging namin Kasi may bagoong na nilalagay. Yung baunan naming dahon ng saging din ang laman, nilalagyan ng bagoong, hindi naluto yung bagoong, walang pumapansin na classmate namin. Kaming kumain, nagtatago kami, kay mahiya man din kami, kasi nga pinagtatawanan nga kami, na gagalit din kami. So, lalayo na lang kami sa kanila, yung mga kumakain ng mga kanin na rice, yung mga mayayaman. Iwan ko, sana yung mga taong yun, yung mga pinagtatawanan kami noon. So, siyempre, lumayo kami, kay, di ba? Ang kabataan natin, sila, hindi sila hindi nila pinapansin, hindi namin
Pinapalitan ng papel. Siguro binibinta. Pero doon man sa merkado, sus, magkano lang yun noon? Yung isang sipi, binibigay lang yun. Yung ano, noon. Ngayon, tinitimbang na. Sus ko. Mahirap na ngayon mga kaibigan kasi wala nang nagtatrabaho sa bukid. Yung kabataan ko, kaedad ko, lahat kami walang pasok, nasa bukid nagtatrabaho dahil kapag linggo, pagkatapos ng simba, lumalabas na yung mga tao sa simbahan, doon sila dadayo sa aming munting ano doon, ang tawag doon, oy, parang tabo sa Bisaya pa. Doon lahat yung mga taga-bukid, dinadala yung mga gulay, prutas, lahat. Kaya, yun. Pero ngayon, iba na. Iba na ngayon mga kaibigan. Parang wholesale na ata. Wala nang nagtatrabaho sa bukid dahil mainit. Siyempre, mainit, mahirap, ulan, init. Sus, grabing ranas. Pero, natuto ka. Natuto ka kung gaano kahirap hanapin at pagtrabahuin ang iyong kinakain. Kaya ako, appreciate ko talaga yan mga kaibigan. Oh, mga plato ko, walang isang mumho ng kaning mais dahil sos, ang hirap trabahuin ang mais. Oh, tingnan mo plato ko, sinaw kaayo. Oh. Ganon yung ano ko, doon kami pinapalaki nga, grabe eh. Lalo na yung isang ano ko, tiyahin ko, sus. Grabe yung isang tiyahin ko. Lalo na sa pagkain, wala talagang masasayang. Balat ng kamote, kinakain niya namin kasi doon din ang sustansya. Grabe, pero ang ganda, sarap nga balikan eh. Yung mga karanasan na mga ganun. Masarap balikan, masarap pag-usapan, nakakatuwa. No, wala akong pinagsisihan mga kaibigan na yun yung nadaanan ko dahil sus. Praise the Lord na naranasan ko yun dahil kung hindi, iwan ko. Ano kayang nangyari sa akin? Siguro konting problema yan. Siguro konting problema lang. Ano ka na agad, susuko ka na agad siguro. Kaya, blessing din na dumaan sa akin yung mga paghihirap na yun. Blessing sa atin yan mga kaibigan dahil matutunan mo yan. Basta focus lang sa mga plano mo sa buhay mo. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Focus ka lang. Siyempre mga temptasyon, nandyan talaga yan. Huwag ka lang talaga padala. Itatak mo sa ulo mo kung ano yung mga gustong mangyari sa buhay mo. Yung mga lalaki, siyempre makakagusto ka. Siyempre mga kabataan. Andyan lang yan. Andyan lang yan kapag naabot mo na yung pangarap mo, marami pa dyang makikita mo. Kaya yun lang po. Ingat po kayo lahat at salamat. Magandang araw.